maayos para natatakpan yung buong mukha. Yan, baba natin ng maayos yung mga face shield natin. Yan, good. Then, kung may mga tanong kayo mamaya during our training, please inform me. Meron tayong part dyan na pwede kayo magtanong. So, observe yung physical distancing. Okay. Okay, good afternoon everyone. Welcome to our training entitled COVID-19 Control and Prevention Program at the Workplace. Ako po ang inyong lingkod, Aris Hernando, ang inyong pong safety officers. Ako po yung magbibigay po sa inyo ng training for today. So, to start with, bago tayo punta doon sa mga pamantayan na kailangan natin malaman, gusto ko muna bigyan kayo ng update. No? So, ano na ba ang status ng COVID-19 dito sa bansa natin? No? For COVID-19 update for the Philippines, makikita natin we have a total of 351,750. No? So, yan po yung total cases na mayroon tayo sa buong Pilipinas. Kasi may nadagdag po kahapon na 3,139. Kaya nga po mayroon tayong total na 50,354 na active. No? So mayroon pa tayong mga active na 50,354. Kung titignan natin, saan ba nanggaling yung karamihan dyan sa 3,139? So ayan po nasa kaliwang bahagi, yung mga top provinces, no? NCR, Cavite, Rizal, Laguna at Iloilo. Kung mapapansin niyo po dyan, karamihan doon sa mga na-report ay mga asymptomatic. No? Pag sinabi natin asymptomatic, ito po yung may mga nag-positive sa COVID pero wala naman po nararamdaman. Walang mga symptoms tayong nakikita. Pero nung sila nag-undergo na ng test, lumalabas na sila po ay positive sa COVID-19. So, kamusta naman yung mga reported deaths? No? As of yesterday po, may na-report na nadagdag na 34 na namatay dahil po sa COVID-19. Pero ang kagandahan po doon, may nadagdag naman po na 786 with a total of 294,865 total reported recoveries. So lumalabas po na sa dinami-rami ng tinatamaan din ng COVID-19, marami naman po ang nakaka-recover. So, ang tanong, kamusta yung COVID-19 pagdating kay ISS? No? So, yung record natin for ISS Philippines, makikita nyo po dyan as of October 13, 2020, mayroon po tayong nakuha o na-report na 22 active cases. Pag sinabi po natin active cases, sabi ko kanina, ito yung mga confirmed COVID case. Tapos mayroon tayong 7 na suspect. Pag suspect po, sila po ay may mga symptoms pero hindi pa nag-undergo ng testing. Then may isa pong probable. Yung probable po ay siya yung mayroon ng test na ginawa kaso hindi pa lumalabas yung result. Pwedeng may sintomas at wala siyang sintomas. So, ang good news, meron na tayong 45 all in all na naka-recover at meron pa tayong 173 na nag-clear na. Ibig sabihin, sila po ay mga nag-undergo na mga test kaya eventually nag-clear na sila doon sa kanilang pagiging suspect as COVID case. May nilabas po si DTI Andole na dapat po natin gawin. No? So bilang kumpanya sa ISS po, gusto natin sundin ito kasi ito po yung mga pamantayan sa pagtatrabaho para mapigil at masupil ng pagkalat ng COVID-19. So isa po dyan sa ginagawa po natin ay i-implement to sa buong ISS. No? So kung saan man naka-assign yung ISS, Luzon, Visayas, Mindanao,
Ito po yung mga pamantayan natin para mapigil at mapigil na ang COVID-19. So we will be implementing new normal practices in the workplace. Tingin ko ginagawa naman na natin to, pero syempre kailangan lang natin ipaalala, i-reinforce na dapat lahat tayo nagko-comply. So unang-una po anong mga general guidelines na dapat natin gawin. Unang-una po dyan is yung increase yung physical and mental resilience. Gusto kasi po natin, lahat po tayo nagtatrabaho, araw-araw, dapat po unang-una, kumain tayo ng masusustansyang pagkain. Kaya pag tayo po ay nagbabaon or nagluluto sa bahay, piliin natin yung mga masusustansya na pagkain. No? Kung kakain kayo man sa binibenta sa labas, make sure na yung mga binibenta niya yan ay maayos ang niluto. No? Kailangan po kasi mga pagkain natin ngayon ay naayos mabuti. Kaya yung mga mahilig kumain ng mga hilaw, so iwasan muna natin kasi alam naman po natin, mas madaling kapitan ng bakterya, mas kapitan ng iba pang mga foreign bacteria na hindi natin nakikita. So, pwede tayong makontaminate or even worse, ma-food poisoning. Kaya nga po, inaanyayahan namin, kumain tayo ng masustansyang pagkain at naluto ito ng mabuti. Pangalawa, ang pagkaroon po ng sapat na pahinga at 8 oras na tulog. Kasi po, kailangan talaga ng katawan natin maka-recharge, makabawi doon sa mga pagod na ginagawa natin araw-araw. So, kailangan din natin na magkaroon ng sapat na oras at pahinga. Ang pag-inom po ng tubig ay napakahalaga kasi bawat galaw natin, nababawasan yung ating enerhiya, lalo-lalo na ang tubig sa loob ng ating katawan. Kaya nga po, ang sabi sa atin, uminom tayo ng 8 to 10 glasses a day. Kaya pa natin ng masobra doon, walang problema. Pero as much as possible po, yung 8 to 10 glasses a day ay nagagawa po natin. At mahalaga din po na umiwas tayo sa pag-inom ng alak, umiwas tayo sa paggamit ng paninigarilyo. Kasi ayaw natin na bumaba yung ating resistensya at eventually magkasakit tayo. Ang pag-exercise po ay napakahalaga. Alam ko, banat na tayo sa trabaho, pero mas mainam na pag tayo nag-exercise, mas mapapanatili nating malakas yung ating sarili. Maliban dito sa apat na nabanggit, kailangan din po natin mag-take ng vitamins. No? Sa panahon po ngayon, pandemya, mahalaga po ang vitamins. Kung walang pambili ng vitamins, kung may mga prutas kayo sa bahay, na pinipitas nyo lang, mas mainam kainin natin yung mga matataas sa vitamin C, gaya ng bayabas. So, at least doon mapapalakas natin yung ating resistensya. Ang pag-ubo at pagbahin ay kailangan nating kumbaga, pigilan na makahawa sa iba. Kaya paano natin mapipigilan? Dapat takpan natin yung ating bibig para hindi na ikalat yung virus na pwede nating dala-dala. Pangalawa, yung mga iba kung hindi nyo talaga maiwasan na wala kang dalang tissue, wala kang dalang, ang gagawin mo na lang pag umubo, itatakip mo na lang yung balikat mo para at least hindi kumalat yung virus na ipapahin mo. So, alam nyo po, sa panahon po ng pandemya to, ang daming nahihirapan, ang daming naapektuhan, hindi lang po isang tao, kundi marami. No? Kasama na po tayo doon. At sa pang-araw-araw na challenges na meron tayo, hindi lang puro pera yung pinag-uusapan, kundi naapektuhan din po yung kanilang pag-iisip. No? So marami sa mga kapatid natin naapektuhan yung mga pag-iisip nila kung paano ba mabubuhay sa araw-araw na ganitong sitwasyon. So, kung kayo po ay nangangailangan ng counseling, kung kailangan nyo po ng kausap concerning mental health, no? Narito po kami mga safety officers na pwede tumulong po sa inyo at mayroon din po tayong mga mental health expert, no? Na pwede natin kausapin. Like for example po sa head office, pwede natin kausapin si Mr. Art Sahonia para mag-guide po tayo at mabigyan tayo ng tamang counseling. Lagi kong paalala sa inyo na dapat sa panahon ito maging stay fit tayo at healthy. Kasi napakahalaga po na tayo ay malakas at laging malusog para mayroon tayong panlaban sa sakit. Pangalawa, paano pa natin ma-reduce yung transmission ng COVID-19? Nakalagay po dito, general rule, nababasa nyo po, do not report to work if you are not feeling well.
Kung kayo po'y may karamdaman sa araw na 'to at alam niyong kayo'y papasok at duty, so mainam na magpaalam na tayo sa ating supervisor na tayo'y may nararamdamang kakaiba. Puwedeng nilalagnat, inuubo, sinisipon, 'no? Alam niyo naman 'no, hindi na bago sa inyo yung, sintomas ng COVID 'no. Kaya kung mayroon kayong sintomas ng COVID na hindi naman, inaasahan, puwedeng magpaalam na lang tayo. Huwag na po tayong pumasok para at least ma-secure natin na hindi tayo makakahawa sa iba. So, gaya nung ginagawa natin sa company, may mga pamantayan tayong ini-implement, yung pagdi-disinfect ng mga sasakyan, pag-check ng temperature, pagsasanitize ng kamay, pagpupunas ng ating mga sapatos sa footbath, at pag-observe ng social distancing. Ang lahat po ng ito ay magagawa lamang, syempre katuwang natin ang mga safety officers, ang mga supervisors, ang team leader, na sila ang nangunguna para mag-implement nito sa site para maobserbahan at magawa, masunod ang mga pamantayang ito. Paano pa natin marireduce ang COVID-19 na mag-transmit? Siyempre, meron tayong ginagawang health declaration. Sa health declaration po, sinasagutan po natin to. May mga katanungan po dyan, paano na yung kalagayan natin, saan ba tayo nanggaling, may nakasalumuha ba tayo mayroong positive na sa COVID-19. So lahat po yung mga katanungan na yun ay sasagutan po natin ng tama. Kung alam nyo po na mayroon tayong mga dapat i-report, no, para sa sarili natin, gawin po natin. Kaya unang-una bago tayo makapasok sa establishmento, di ba? Ang ginagawa, check na yung temperature natin. So kung ang temperature mo ay 37.5, kung higit pa, ang ginagawa, pinagpapahinga ka muna, tapos uulitin after 5 minutes. Pag yun po ay nag-settle down, bumalik sa normal na temperature, pwede kang pumasok sa loob ng company. Pero pag 37.5 at mas lalo pang tumasok sa pangalawa mong test ng thermal scanning, malamang sa malamang, kayo po ay hindi papapasukin, kundi dadalhin po kayo sa isolation area. And we will be requesting you to mag-home quarantine. So, para po maobserbahan natin kung talaga bang magpaprogress yung mga sintomas na nararamdaman mo. Kagaya nung mayroong lagnat. So, sa workplace po, alam ko marami na tayong mga ginagawa dyan, pero isa sa mga nire-remind ni ISS, kailangan po every 2 hours ginagawa po natin yung disinfection. So kaninang first batch na tanong ko yan, so sabi nila every 2 hours daw ang pagdi-disinfect. Make sure na pag nag-disinfect po tayo, lahat ng lugar na pinupuntahan ng mga pinagtatrabahuan natin at madalas hawakan dapat na-disinfect. Kagaya ng doorknob, wallpen, telepono, silya, counter at saka mga workstation. Mga washroom po, no, kailangan mayroong sufficient na tubig at malinis na tubig at sabon para po magamit po ng mga pupunta sa palikuran o pupunta sa CR para maghugas ng kanilang mga kamay. So, lagi natin nire-remind na huwag po nating hawakan ng ating mga mukha kung alam natin ang ating mga kamay ay hindi siguradong malinis. So, para ma-ensure natin na malinis yung ating mga kamay, no, gumamit tayo ng mga sanitizers or alcohol. O kung wala namang sanitizers and alcohol, siyempre ang pinaka-the best ay maghugas na lang po tayo ng kamay na may kasamang malinis na tubig at sabon. So ano pa yung mga paraan para pagdating sa new normal na pinapatupad natin? For ISS, kailangan po natin i-observe yung pagsusuot ng face mask. Kaya kanina bago tayo nag-start, sabi ko lagi, ang pagsusuot ng face mask ay napakahalaga. No? Tsaka yung face shield. Kasi po, mapapababa natin yung chance na mahawa tayo. Kaya, ang face mask po, pwede lang natin yan tanggalin kung tayo po ay kakain at iinom. Kung kinakailangang hawakan ng mata at ilong ang bibig dahil pinagbabawal nga natin hawakan, siguraduhin nyo munang malinis na tubig at sabon ay available. Tapos hugasan natin yung kamay natin within 20 seconds. No? Ganun po dapat, hindi naman kabilis, hindi naman siya katagal. Pero yung tamang paghuhugas ng kamay ay aabot dapat ng 20 seconds para po talaga
pa-wash out natin anumang bacteria o germs o virus na kumapit sa ating mga kamay. Pagdating pa sa new normal, isa pa sa mga strictly observed, yung physical distancing. Kaya nga nung dumating kayo dyan, sabi ko kay Silva or kay Lionel, na i-observe yung inyong physical distancing. No? Wala dapat magkakalapit, dapat naka-face mask, naka-face shield. Ganun din po sa mga offices. Kung kayo po yung makakadalaw, no? Siguro ngayon hindi pa kasi pandemya. Pero pag okay na at makadalaw kayo, makikita nyo sa head office, hindi lahat pinapapasok. 50%, 50 persons lang yung pinapapasok doon at may mga social distances. Yung entrance, isa lang yung daanan at yung exit, isa lang din yung daanan ng daloy ng tao. Kasi ayaw natin yung pagkakasalubong. Pati rin po yung paggamit ng hagdan. No? Actually, sa head office, ang gamit naman natin, elevator. Usually sa elevator, 4 na katao lang yung ina-accommodate. Dati, kayang i-accommodate niya yung 15 to 25 na katao sa isang elevator. Pero dito, ang paggamit lang sa elevator ay hanggang 4 na katao lang gawa ng social distancing. Gaya ng binanggit ko kanina, bakit kailangan magsuot ng mask at face shield? Kung makikita nyo dito sa pag-aaral ng DOH, ang pagsusuot ng mga mask at ang pagkakaroon ng social distancing, pagsusuot ng face shield, ay malaking bahagi ito para maiwasan natin yung pagkahawa. Makikita nyo dito sa pag-aaral nila, kung kayo yung naka-face mask at naka-face shield, 93% yung reduction na ikaw ay mahawa. May 1 meter distance tsaka face mask, 94%. May 2 meter distance at tsaka face mask, 97%. Pero kung pinagsama mo yan, 1 meter distance, meron ka pang face mask, meron ka pang face shield, 99%. No? Pero kung mamantakin mo sa ISS, ang kwan natin sa ISS, dapat 2 meter distance plus face mask plus face shield. O ilan na tayo? Aabot na ba tayo ng 100%? No? At least, yung gagawin nating intervention para hindi mahawa, yung chance nating hindi mahawa ay malaki. No? Na hindi tayo mahahawa. Kaya nga po ganun na lamang tayo nagpapaalala sa bawat isa na laging observe yung 2 meter distancing, magsuot ng face mask at magsuot ng face shield. Para ma-minimize natin yung contact rate, ibig sabihin yung pagdami o pagkalat o pag-spread ng virus. Siyempre, ang gusto natin, lahat po tayo ay maging alerto at maging aware. Kaya nga po, pag tayo nag-report sa work, kailangan in-observe natin yung social distancing. Pangalawa, in-encourage po namin ang lahat kung kakayanin, bring your own baon, bring your own food. Wag na po tayong pag tumating tayo dyan sa site, ay lalabas pa ulit para bibili ng pagkain. Hindi na. Dapat bago ka tumating ng site, dala-dala mo na yung pagkain mo para wala nang pagkakataong lalabas pa. Tatlo, yung face-to-face. Kung gustuhin man natin mag-face-to-face, hindi tayo makapag face-to-face kasi ino-observe natin yung physical distancing. At saka bawal pa sa ngayon yung malaking gathering. Kaya ano ginagawa natin? I-utilize na lang natin yung paggamit ng video conferencing. Even yung online hiring po natin, kung gusto yung may mga kakilala kayong gustong mag-apply, hindi po natin pinapayagang mag-walk-in. No? So kung gusto nila mag-apply, pwede po magpasa na lang po ng kanilang resume at i-email sa atin. So, mamaya i-flash ko yung mga emails. Pero isang paraan, pwede naman po nilang puntahan yung ating yung official FB page, yung ISS Connect. Pwede po doon magpasa ng kanilang mga resume. So, mga work tables, pag kayo na doon sa head office, nilagyan namin ng mga X, no, para ma-ensure yung physical distance. So, in-arrange natin, hindi pwede tabi-tabi. Siguro kung mapapansin nyo rin, pag nagpunta kayo ng mall, di ba, pagkakain ka sa mga fast food services, ang daming din, hindi magkakatabi. So, isa pa, yung pag-conduct din ng site inspection, hindi natin magawa ngayon kahit gusto namin dumalaw dyan kasi hindi pa pinapayagan yung
pagpunta. Kasi may mga client tayo na napaka-strict. Yung iba nagre-require pa ng swab test para makadalaw ka dyan, o yung iba nagre-require ng rapid test kasi ayaw nila na ang bisita o yung galing sa labas, sila yung magdadala ng virus papunta dyan sa site. So kaya hindi po na natin siya pinapayagan. At ang panghuli, yung mga deliveries natin, like yung mga supply natin, dapat po na may sure po pag dumating dyan, ay dinidisinfect natin. Kung kayo may mga order, halimbawa Lazada o Shopee, dapat lahat po yan ay dinidisinfect natin. Kasi hindi natin alam kung saan ang galing dyan, sino mga humawak dyan, kung mayroong mang sumama dyan na virus, hindi posible na tayo mahawa pag pinasok natin na hindi natin siya nadidisinfect. So may mga process pa ako ipapakita. Unang process flow, kung ang isang case ay nag-positive sa COVID-19, either ISS employee o yung si client ang nag-positive sa COVID-19. Kung ganun po ang nangyari, ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng contact tracing. No? Titignan natin yung history of exposure. Saan ba niya nakuha? Ba't siya nag-positive? So yan po ay aalamin po natin. Pangalawa, sino yung mga nakasalamuhan niya? Then ano yung mga sintomas na pinapakita niya? So kung mayroong sintomas po yan, syempre po, kailangan po natin mag-undergo ng 14 days quarantine. Then we will require you to undergo swab testing. No? Kung ang swab testing mo ay talagang lumabas na nag-positive ka, syempre po, kailangan matapos mo yung 14 days quarantine, and during the 14 days quarantine, obserbahan natin kung mag-progress pa yung mga sintomas. Pero kung hindi naman po, at natapos mo yung 14 days quarantine, then you will be needing to secure certificate of quarantine completion and health certificate from the LGU para makabalik po tayo sa trabaho. E paano naman po kung ang nag-positive ay yung kasama natin sa bahay? So ang kasama natin sa bahay, ganun din po, no? So yung ISS employee is subject for 14 days quarantine and COVID-19 testing. So magpapaswab din siya, no? Pag ang swab test niya ay positive, syempre po, i-refer ka sa LGU, then mag-undergo ka ng 14 days quarantine. Kailangan kukumpletuhin po yung 14 days quarantine. Kasi po, bakit po natin pinapakumpleto? Kasi kung ikaw ay nagkaroon ng contact, ang tawag po kasi sa'yo ay close contact. Kung ikaw ay naging close contact at ikaw din ay nagnahawa, so dapat po matapos mo yung 14 days na quarantine. So pag natapos mo yung 14 days quarantine, then at wala na mga sintomas, then you will be able to secure certificate of quarantine completion or health certificate coming from the LGU para po makabalik po sa trabaho. So another process flow na meron tayo is when a family member is suspect or hindi pa siya nagpa-positive, no, yung family member, suspect pa lang siya, or pwedeng ikaw na mismong employee ang suspect kasi sabi mo sa bisor mo, sir, nilalagnat po ako ngayon. So ang sabi ng bisor, sige, magpahinga ka muna, huwag ka munang papasok. So usually po ang ginagawa natin doon, yung mga nagpapaalam na gano'n, ay pinapa-undergo po natin siya ng 14 days quarantine. Kung magagawa po niya kaagad yung kanyang swab testing at lumabas yung swab testing niya after 3 to 5 days at lumabas po doon na negative, syempre po, hindi mo na kailangan kumpletuhin pa yung 14 days quarantine period. Pero, hihingi ka ng health clearance from the LGU para makabalik ka po sa iyong trabaho. O kung mayroon man ang iyong swab test result, pwede naman po natin gamitin yun para po ipakita para makabalik po tayo sa trabaho. So narito po yung ISS COVID hotline. So nandiyan po ang pangalan ng ating nurse, yung company nurse natin, yung kanyang number at saka yung mga email address. So gaya po ng binanggit po kanina, kung ang report natin ay patungkol sa COVID-19. So ito po yung ating HSC team para po i-monitor at para mabigyan po tayo ng proper guidance.
So ito naman po yung mga hotline natin for ISS PNC, People and Culture. If your concerns focusing on SSS, HMO, employee relation, PhilHealth, service incentive fee, and other benefits. So sila po yung mga taong dapat nating lalapitan at dapat kukontakin. So nandyan po yung kanilang contact number plus email address. So kung kayo po ay hindi mabalikan kaagad, siguro po bigyan nyo mo ng kaunting presensya, 2-3 araw. Kasi po sa dami-dami ng empleyado ni ISS, hindi naman po kaagad-agad nila bibigyan ng panahon para mapalitan. So, konting pasensya muna. Pero if you have concerns with them, you can contact them or even email them. So, this is only for PNC or HR matters. So, tatanungin po natin sa kanila. Then, narito naman po yung mga government mandated forms and SIL. So, if you will be needing to download, nahirapan kayo mag-request ng form, so pwede nyo na gawin ito sa sarili nyo. Punta na kayo sa website, i-type nyo yung mga links para at least makuha nyo yung tamang forms na kailangan nyo. So, you could also coordinate with your pinakita ko kanina on your HR matters kung mayroon pang ibang concerns. Other guidelines na pwede natin gawin, siyempre sa head office, ang ginagawa po namin, hindi kasi lahat napapasok. So may mga iba po na nag-undergo po ng work from home arrangement. No? Kasi po, gusto natin, unang-una para mabawasan yung pagkakataong magkahawaan. So nagkakaroon po ng work from home arrangement. So para maka-avail ka ng work from home arrangement, except inilagay po natin yan, kailangan meron kang efficient internet connection. So, dapat merong maayos na signal sa bahay. Kasi kung wala ka namang maayos na signal, paano ka makakatrabaho ng ayos? Pangalawa, kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na matataas ang listahan o yung mga nare-report ng COVID-19, so pwede rin po kayong mag-work from home. Or at least yung iba naman, ay 30 kilometers away doon sa pinagtatrabaho sa head office. No? So, pwede naman din pong mag-avail ng work from home arrangement. At yung mga binibigyan natin ng priority, yung mga taong below sa yung mga tinatawag nating high-risk employees or yung mga vulnerable groups. Ang tanong, so paano naman kami para sa site? So para sa inyo po, sa mga nasa sites, since hindi po pwede ang work from home arrangement, so ang ginagawa po, we are requesting schedule from the client if we could adopt work arrangement by ensuring to have a proposal. Yung magkaroon tayo ng proposal for shuttle. So, kung papayagan ni client yon, so that will do. Yung iba naman, pinapumapayag naman si client, instead na shuttle lang i-provide, binibigyan ng staff house o dyan na pinapapasok o dyan na pinapitira yung empleyado sa loob ng camp. Para lang ma-ensure na hindi labas-pasok ang ginagawa dahil ang risky niya yung commute sa public transport. So, part ng communication response natin, ayun nga, mayroon na tayong COVID-19 management team. So, pinuuna namin yung tinatawag namin COVID-19 task force. Kung may mga concerns kayo, sila yung mga taong agapay tutulong sa atin para at least ma-monitor o matulungan tayo sa concerns natin ng COVID-19. So, for sites, since wala kami dyan, so iniigyan namin ang tulong ng mga safety officers, mga supervisors, managers, or team leaders na sila muna yung maging representative namin. If in case may mga reports, you can tap us para at least yung coordination mas mabilis. So yung ISS COVID hotline, huwag yung kakalimutan. So yung mga number po na yun ay active. You can call them 24/7. Pwede naman po. Basta pag-uusapan lang natin yung mga COVID cases, no? COVID concerns, no? Kung money matters yan, pinigay ko na rin kanina kung salary concern yan. So meron naman tayo mga dun sa PNC hotline. Yun naman yun ang tatawagan. So lahat ng ito ay
Siyempre, minomonitor natin with the help with our company nurse. So, kino-consolidate po niya yan para malaman natin anong site yung mayroong COVID-19, sino yung empleyadong apektado, at para mabalikan din natin kung ano bang support na kakailanganin ng empleyado. Or if in case ang kailangan yung mga referral para mapabilis yung pag-take ng swab test, nariyan yung company nurse natin ang top on the situation. So, may mga duties and responsibilities po si employer. So, kasi gusto natin para maprotektahan ang mga magagawa. So, dapat si employer, siya yung unang nangunguna nito. So, para maiwasan na yung pagkalat ng COVID-19. So, may mga ganito tayong pamantayan na sinet up para at least susundin po natin para tayo po ay maprotektahan sa anumang kahawa. Pangalawa po, kung may mga kakailanganing mga resources sa workplaces po natin, make sure lang po na ma-escalate natin ito sa ating management para po bigay kung anumang resources yung kailanganin. So, yung ating mga safety officers on site, no, kung sino yung dinesignate na safety officer, please lang po, no, paki-monitor po yung ating team. No, kung walang safety officer, yung supervisor o yung team leader, no, para po ma-ensure na lahat ay sumusunod pagdating sa physical distancing, pag-wear ng mask, pag-wear ng face shield, regular disinfection, compliance to thermal scanning, and accomplishing health declaration questionnaire. Gusto po kasi natin na lahat tayo, pag sumasagot ng questionnaire, yung health declaration ay sinasagot ng tama. Hanggat maaari po, huwag po tayo magsisinungaling. So, sagutin po natin ang tama yon para at least maiwasan natin yung hawaan. So, kanina nabanggit, meron naman kayong HMO. Sabi ko nga yung HMO natin, pwede natin gamitin yan kung gusto natin, kung tayo ay nahawa at kailangan magpa-swab test. No? So, para magamit natin yung HMO, ang gagawin po natin, kailangan may referral from the doctor. No? Yung referral from the doctor, dapat po nakasama po dun sa referral na mayroon tayong nararamdaman. Either inuubo, sinisipon, nilalagnat. So, yung lahat yung mga sintomas ng COVID-19, ipalagay po natin dun sa doctor, dun sa kanyang referral, para po ma-avail natin yung swab testing. Kasi kung wala po yun, di-disapprove yung referral yung application natin sa HMO para doon sa swab testing. So ulitin ko, dapat yung referral ng doctor mayroong nakalagay na mayroong yung symptoms ng COVID-19 para po magamit natin yung HMO. So gaya ng iba, yung feasibility na magkaroon ng shuttle, so may mga ganun tayong client na yung accommodation sa site binibigay plus yung paggamit ng shuttle para ma-ensure na walang employee na gumagamit ng public transport. So, for the COVID-19 hotline, no, in-identify naman po doon. So, kung lahat po yun ay nakasulat na doon, pwede nyo naman po nyo tawagan, mag-report any concerns on COVID-19. Kung meron kayong mga symptoms, please wag po kayo mag-atubili na mag-report. Yung iba kasi natatakot, so wag po kayo matakot. So lahat naman po ng report doon will be treated confidentially. And yung ating doon sa pangatlong slides ko na yung status ng ISS pagdating sa COVID-19, lahat po yun, re-report po yun sa sakit po. Kasi yung mga nagkasakit po ng COVID-19, pwede po nating makupanyan. No? Pag kayo po nag-positive, pwede po kayo makaklaim ng benefit doon sa Employee Compensation Commission. So ito po yung isa pong government agency na nagpoprotekta sa mga empleyado. Ito yung government agency na buhay ka pa, may presyo ka na. So sinama po nila doon sa benepisyo na pag ikaw po ay nagkakaroon ng COVID, pwede ka po mag-file doon at makakakuha ng claim. So kung magkano, hindi ko po masabi kung ilan po ang computation na ibibigay para sa atin.
So, sa mga vulnerable groups po, no, hindi porket 60 years old ka na, ikaw lang yung exempted. So, at any age, pag sinabi po natin vulnerable groups, kasi lahat naman po pwedeng tamaan ng mga pre-existing illnesses, kagaya po ng hypertension, diabetes, cancer, at with immunocompromised health, including yung high-risk pregnancy. Kaya nga po, itong mga taong to, sila yung mga priority natin para po maka-avail dun sa work from home arrangement. Pero kung kayo po ay may ganyang karamdaman, so para maka-avail din po kayo, you need to secure medical referral para po mabigyan po kayo ng work from home arrangement. So, ano naman yung mga responsibilidad natin bilang workers? No, sabi ko nga kanina, pag nag-fill up po tayo ng health declaration, pakisagot po ng tama. No? Yung iba kasi nagsisinungaling. Yung iba kasi ayaw sabihin na inuubo. Hindi sinasabi na nilalagnat pala. Hindi sinasabi na meron na pala siyang sipon. No? Kasi iniisip, baka hindi na ako papasukin at hindi na ako kumita. No? Meron po tayong nangyaring ganyan na example. No? Yung isa pong, actually dalawa pong empleyado natin, parehas po sila mag-asawa. No? Yung asawa niyang babae ay nag-positive po sa COVID-19. Si lalaki, hindi niya sinabi na mayroon ng COVID-19 yung asawa. Ang ginagawa ni lalaki, pumapasok pa rin sa trabaho. Dire-diretso pa rin siyang pumapasok. Since siya po ay close contact, dahil siya ang nag-aalaga dun sa asawa niya, anong nangyari? Dahil nalaman natin na pumapasok pa rin siya, lahat ng nakasalumuhan ng lalaki sa company, no, pati sila apektado. Pati sila hindi na natin pinapasok at pinag-quarantine natin. So tignan nyo yung impact, no? Imbis na silang dalawa lang sana, nadagdagan pa yung mga taong magka-quarantine. So ganun din po sana sa atin, natin sa site. No? Sagutin po natin ng tama yung health declaration, wag po tayong magsinungaling. So pag nalaman po kasi natin yan, na napatunayan po natin yan na nagsinungaling, pwede po itong lead into termination, no? Maliban sa suspension, pwede pong termination yan kasi alam na alam nyo naman po, no? Mayroon tayong batas. Ilang batas sa ISS, kundi batas na napatupad ngayon pagdating sa health safety, yung IATF, yung Bayanihan to Hilas 1 Act, no? So dapat maging kwan po tayo doon, no? Responsable at saka dapat po maging kwan po tayo, no? Mag-report po tayo ng tama. So sa lahat po ng lugar doon sa workplace po natin, lahat po na dapat natin pinapatupad ay sinusunod. So, una-una po yung paghuhugas talaga ng kamay. Mahalaga po niya yung pagsuot ng face mask, face shield, at pag-observe po ng physical distancing para ma-ensure po natin na iwas hawaan. Yung pag-ubo at pagbahing, magtakip po ng bibig. No? I-dispose po natin ng tama yung mga tissue natin. And wala muna yung mga kamayan, mag-sharing of food kasi ginamit ko yung kutsara ko, tapos isi-share ko yung pagkain ko sa iba na nagamitan ko na. So para hindi muna hindi muna magkaroon ng pagkalat ng virus. So wala mo nang gano'n, no? Yung sharing of foods, so pati yung mga natin, yung mga gamit natin, hanggang pari kayo lang muna gumagamit. Kaya nga dito sa training natin, even ball pens, di ba sabi namin, walang sharing of ball pens para wala talagang hawaan. So, if you are aware on this, syempre, lagi natin sinasabi na yung regular hand washing is very good, pero syempre mag-disinfect and sanitize pa rin tayo. So, bring with you your sanitizers at saka yung alcohol. Gamitin po natin. Pinakahuli na binanggit po namin dito na responsibilidad natin. So, huwag po tayo mag-discriminate. So, alam naman natin kung meron tayong mga kakilalang tao, katrabaho natin, o sino man yan, sila po tinamaan ng COVID-19, huwag po tayo mag-discriminate. Pagkos, tulungan po natin sila kasi ito yung panahon na kailangan nila tayo para po sila ay makarecover doon sa sakit na hindi na inaasahan at sila ang tinamaan ng COVID-19. So,
Sa trabaho po natin, araw-araw po na ginagawa natin, yung COVID control and prevention in every touch point, yung paggising pa lang natin sa umaga, pag-aayos mo, mag-almusal, bumiyahe ka, pupunta ka sa trabaho, at doon sa araw na nag-stay ka sa trabaho, ano yung mga bagay-bagay na ginawa mo hanggang sa makabalik ka ulit sa bahay, no? Bakit po natin pinapahalagan yung every touch point works? Kasi po, yung awareness na bawat dinaanan mo, bawat ginalawan mo, mahalaga po na nalalaman natin. Kasi po, isa po ito sa way para maging maingat tayo at maiwasan natin yung pagkahawa. So, hindi po ito mangyayari kung kami lang yung gagawa nito. Siyempre, kailangan sama-sama tayo. Kailangan namin ang cooperation nyo. Kaya lagi namin sinasabi, we are all in this together. Let us do our part in the fight of COVID-19. So magiging successful lang itong laban natin sa COVID-19 kung lahat tayo ay sama-samang gagalaw, susunod, at gagawin kung ano man yung mga protocols na pinapatupad natin. So mayroon ako ditong personal commitment. After the training, kayo po ay magsusulat ng personal commitment. No? So ipiprint ito ni Silva, tapos isulat yung pangalan nyo dyan. Gaya nito, I, Aris Hernando, ISS employees committed to observe and comply with the new normal requirements to avoid the spread of COVID-19 in my workplace and in my home. I will ensure to protect myself by following all the safety protocols, including the wearing of face shield and face mask, observe the physical distancing, and constantly wash and disinfect my hands. I will declare truthfully my health condition to protect my coworkers and my family, and I will help my client to control and prevent the COVID-19 in the workplace. So napakahalaga po nito personal commitment para po isa tong pangako na hindi natin talaga hayaan na kumalat pa yung COVID-19. Kaya nga po, bakit natin kailangan to? Kasi lahat tayo nangangailangan ng trabaho. Lahat tayo nangangailangan ng pera na may hahain tayong pagkain sa kainan. Kung hindi natin po protektan ang sarili natin at ang kumpanya pinagtatrabahuan natin, syempre, tayo rin yung maapektuhan. Remember, pumasok tayo ng maayos, walang sakit, uuwi tayo ng maayos na walang sakit. Kasi po, mayroong pamilya na nag-aantay sa atin at umaasa sa atin sa bawat araw-araw at sa ating pagtatrabaho. So para mas maintindihan nyo yung gusto kong iparating sa inyo, meron kami inihandang short video. No, pakibanggit na lang kapatid kung hindi marinig yung sound. Pero siguro naman maririnig nyo yung video para maintindihan natin kung ano yung mensahe nito.
So, napakaganda no ang mensahe ng video. So, laging yan sinasabi sa atin. So, maglinis, lumaban at manalangin para panalo tayo sa laban against COVID-19. So, with that, this ends our presentation and we are now ready for the question and answer. Sir, magtanong lang po, sir. Sige po. According po sa mga kasama namin na isolate quarantine, may makukuha po ba kaming tulong sa agency natin maliban po sa benefits? Ayun, no? Sige, salamat yan sa question na yan. Actually, marami na nagtanong ng ganyang questions. For now, alam naman natin yung sitwasyon natin. Itong pandemic, hindi talaga to inaasahan at hindi naman to talaga pinaghanda ng maraming company, no? Gaya po ni ISS, kung ang tanong ay kung ano yung maaasahan na makukuha natin, for now, ang pwede natin gawin is itulungan kayo, i-refer kayo doon sa right government agency para masuportahan tayo. Gaya ng binanggit ko kanina, lahat naman po na pwede nating applyan for benefits like SSS, kung kayo nagkasakit, pwede tayo mag-file ng sickness notification. Then pangalawa po, yung binanggit ko kanina, yung mga tinamaan ng COVID-19, kayo naman po ay tutulungan namin doon sa pag-apply ng claims, no? Para po sa ECC, yung Employees Compensation Commission, magpa-file naman po tayo doon dahil covered naman po yung pagkakasakit natin at sila po ang bahala doon sa benefit na makukuha natin. So, to answer your questions, for now, wala pa nakalaan na budget na pwede natin makuha for ISS, pero yung mga ibang internal na tulong na pwede natin gawin is yung assist nga po, coordination with the government agency at yung paghahanap kung ano man yung hospital na pinakamalapit sa inyo para po magawa natin yung pagpapatest nyo ng swab. Ayun lang po. Okay po. Salamat po. Wala na kayo question? Sir, about sa uniform at mga safety po namin yung ano po yung t-shirt po, ano po yung safety shoes. Okay. So, yung mga PPEs natin, so sige, paki-raise yung mga papalitan ng PPE o yung hindi pa nabibigyan ng PPE like ng safety shoes kasi siko naman yan, no? Si Lionel ang bahala yan, i-coordinate yan sa head office para kung talagang palitin na ay papalitan natin at yung mga hindi pa nabibigyan ay mabigyan ng mga PPE na kailangan. Yes, sir. Salamat po. Okay. Sir, kasama na yung uniform doon, sir? Hindi ko alam kasi kung ano yung arrangement with the uniforms kasi di ba lahat naman ng ginagamit natin dyan ay nakabase yan sa contract. So kung halimbawa ang nasa contract ay 2 uniform yung ibibigay sa inyo yearly, so dapat nakukuha nyo dapat yun. So we'll check on the contracts kung ilan yung mga uniforms. Pero kung meron naman kasamang uniform, so for sure yun, i-request natin yan sa head office para mabigyan kayo. So may question pa? Tanong mo, sige, pwede mo tanong kay sir. Hindi, wala nang problema eh. Open and answer naman to eh. Sige na. Ano pa sasabihin natin? Bakit na 2 years na rin sa trabaho? Sir. Kasi may mga 2 years na pong empleyado rito sir na ISS. Wala pa po silang uniform na naibibigay dito. Okay. So ganito ang gawin natin kapatid. No? Check ko rin to kay Lionel kasi kailangan din natin mabalikan yan kung sino pa yung hindi pa nabibigyan ng uniform kasi kung kailangan naman talagang bigyan, bakit hindi pa nabibigyan? So wala kasi yan sa tagal, no? Either 2 years ka o 6 months ka lang. Pero kung kailangan kung kasama to doon sa binabayaran ni client na dapat nabibigyan kayo ng
libre na uniform, dapat ibibigay yun. Yes, sir. So, we'll work on that. We'll check ko muna kay Lionel at the same time kay Sir Ralph Glenn, yung inyong area manager. Okay po. Salamat, sir. Okay. Sir, So, may meron- bayad yung uniform yearly na yung binibigay or libre lang po siya? Ayun nga yun, kailangan kong matanong yan. Kailangan natin i-check muna yan kung yun ba ay libre or salary deduction. Pero di ko kasi nakikita yung yung contract, pero check muna natin. No? Yan, balikan na lang namin kayo. Pwede kong balikan si Lionel, tapos si Lionel na bahala sa inyo na magsabi kung ano yung ano ba yung natin, yung ginagawa pagdating sa issuance ng PPE, issuance ng uniform, at saka yung mga ibang kailangan sa trabaho. Okay, sir. Sige po. Salamat, sir. Meron po, Okay. sir. So, meron pa magtatanong? So, guys, yung nahihiya magtanong, di ba nakita nyo naman yung mga numbers kanina, pwede nyo kami i-text doon, no? Kung hindi kayo makapag-text dahil walang load at naka-messenger naman, o hanapin nyo na lang yung mga pangalan namin sa messenger, then you could chat us personally. Ang-usapan natin yan. No? Wag lang usapang pera ha, kasi pare-pares tayo naghahanap ng pera. Yes, sir. Yes, sir. Ayan, sige. Usapang love life, pwede. O magyayaya kayo ng ibang venue para may pag-usapan tayo. Wala namang problema. Basta one pa rin. No? Mahalaga masagot namin yung mga katanungan. Okay, sir. Thank you po, sir. So, remind ko lang, no, itong session natin today is naka-record to pala, no? Kasi gusto natin iparinig na lang sa mga susunod na batch. So, ni-record ko siya. Then we'll use the recorded training for the other batches para marinig nila kasi yung iba daw naka-quarantine o yung iba naka-work from home o nasa bahay o hindi pa pumapasok. So ipapadala na lang natin ito para marinig nila at the same time kapag-aralan nila yung mga natutunan natin today. Yes, sir. Okay? Sir, dalawang shift po kami, sir. Sa night shift po ba? Wala na po siya. Wala na, bali ipapadala na lang natin tong record na to para mapakinggan. Last na po to, sir. Last na to. So with that, kapatid, pakikuha na lang yung attendance, no? Yes, sir. Yung personal commitment, paki-print din. No, pinadala ko na kay Lionel, hindi ko lang kung pinorwal sa'yo. So patanong na lang kay Lionel para at least mapirmahan, masulatan ng pangalan. So kasi yung personal commitment, ang gagawin natin yan, i-forward din natin yan sa client para at least alam ni client na willing tayong lahat, no, sugpuin yung COVID-19. Yes, sir. Okay, so with that, that ends our training for today. So kung may mga gusto pa kayong pa-training, schedule na lang natin, no. Willing naman kami magbigay, set na lang natin yung araw na pwede kayo para at least hindi rin kayo magkahol sa pagtatrabaho. So maraming salamat sa lahat. Ingatan nyo yung mga sarili nyo dyan sa trabaho at saka keep safe lagi. Yes, sir. Thank you po, sir. Okay, thank you. Thank you. God bless, sir. God bless them. Goodbye. Ingat kayo lahat. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Merry Christmas. Bonus. Meron ba meron?